Maligayang bati. Katatapos mo lang ng iyong espesyalisasyon sa bukas na operasyon sa puso. 11 taon ng pag-aaral. Libu-libong gabing walang tulog. Itinago ng iyong ama ang iyong diploma sa isang cabinet na parang ito ay isang makasaysayang antigong bagay. Nakuha mo ang trabaho sa isang prestihiyosong pribadong ospital. Isang lugar na may makinang na mga sahig, tahimik na mga makina, at mga pasyenteng dumarating sakay ng mga mamahaling sasakyan. Nag-ooperate ka ng mga puso, literal nga. Ibinubuhos ng mga tao ang kanilang buhay sa iyong mga kamay. Ang iyong pangalan ay nagsimulang lumabas sa mga medikal na magasin. Batang prodihiyo ng operasyon. Espesyalis sa mga imposible at komplikadong pamamaraan. Inimbitahan ka sa mga kongreso. Hiningi ka sa mga panayam. Ang iyong schedule ay puno na 6 na buwan ng maaga. Lahat ay tila perpekto. Hanggang sa gabing may napakagarbong lalaki ang dumating sa iyong clinic nang walang appointment. Nakaitim na suit, kalmadong ngiti, at 4 na bodyguard na nagbabantay sa labas. Umalis siya sa harap mo na parang magkakilala na kayo. Doktor, kailangan ko ang iyong talento. Para sa isang pasyenteng hindi maaaring dalhin sa ospital, sinubukan mong tumanggi, magalang. Ipinaliwanag mo ang mga protokol, etikang medikal, legal na responsibilidad. Kalmado siyang tumango, parang nakikinig sa isang bata na naglalahad kung paano umiikot ang mundo. Pagkatapos ay inilagay niya ang isang folder sa iyong mesa. Nandoon ang mga larawan ng iyong bahay, ng iyong asawa, ng iyong anak na naglalakad papuntang paaralan. Walang banta, walang lantad, impormasyon lang. Masyadong maraming impormasyon. Ngumiti muli ang lalaki. Doktor, hindi ako humihiling sa iyo na labagin ang batas. Hinihiling ko lang na iligtas mo ang isang buhay, gaya ng lagi mong ginagawa. Ang kaibahan lamang ay ang lugar at ang pasyente. Nangyari ang operasyon sa isang attic, isang lumang gusali, takip ang mga bintana, mga kagamitan medikal na dinala sa mga kahong walang marka. Ang pasyente ay isang 60 taong gulang na lalaki. May bala na malapit sa puso. 4 na oras ang operasyon. Walang sterile na kwarto, walang kompletong kagamitan. Mga kamay mo lang at isang portable na ilaw. Ang pawis ay tumutulo sa loob ng maskara mo. Ngunit nagawa mong alisin ang bala. Patuloy ang pagtibok ng puso. Tahimik kang pinagmamasdan ng eleganteng lalaki. Nang matapos ka, binigyan ka niya ng sobre. Nandoon ang higit pang pera kaysa sa iyong taunang sahod. Magandang trabaho, doktor. Pagkatapos ay nagdagdag pa siya. Marahil ay kakailanganin ka naming muli. Sinubukan mong kalimutan ang insidente. Bumalik ka sa iyong normal na buhay. Mga nakaschedule na operasyon, mga pasyenteng nagpapasalamat, mga litrato kasama ang mga kasamahan. Ngunit makalipas ang 2 linggo, nakatanggap ka ng isa pang mensahe. Isang itim na sasakyan ang naghihintay sa labas ng ospital. Hindi na ito isang kahilingan, isang appointment na. Dinala ka sa isang mansyon sa mga burol. Ang pasyente ay bata. Isang leader sa isang partikular na organisasyon. May malubhang impeksyon sa baga. Kung hindi mo siya ooperahan, mamamatay siya. 6 na oras ang operasyon. Nang matapos ka, huminga ng mag-isa ang leader. Tinitigan ka niya na may halo ng sakit at respeto. Doktor, simula ngayon, bahagi ka na ng pamilya. Dahan-dahan nagsimula ang iyong bagong realidad. Sa simula, paminsan-minsan na tawag. Isang iligal na operasyon bawat buwan. Pagkatapos ay lingguhan. Pagkatapos ay tuwing 3 araw. Natuto kang magtrabaho sa labas ng sistema. Kagamitan na binili sa mga kakaibang pamilihan. Mga gamot na hindi lumalabas sa mga record. Pansamantalang operating room sa mga basement. Mga yate. Mga taniman sa malalayong lugar. Mga bakanting garahe. Lumalago ang iyong pampublikong kasikatan. Ngunit mas mabilis ang paglago ng iyong lihim na karera. Ikaw ang doktor na hindi nakikita. Yung lutas ng mga problemang hindi puwedeng opisyal na kilalanin.
Mabilis mong naunawaan ang isang mahalagang bagay. Hindi lang mga doktor ang kailangan ng mafia. Kailangan nila ng mga milagro. Mga taong may butas sa baga, mga braso na durog, mga sirang bungo, mga sugat na sa ospital ay magbubunga ng 10 alarma. Tahimik kang nagtatrabaho. Walang tanong, walang ulat, walang pulis. Nagsisimula ng kumalat ang pangalan mo sa mundong iyon. Hindi bilang doktor, kundi bilang alamat. Ang taong laging nakakahanap ng paraan, ngunit may mga absurdong sandali rin. Isang gabi, ginising ka ng 4:00 ng umaga. Isang pinuno sa kriminalidad ang may sakit sa dibdib. Akala nila atake sa puso. Lumipad ka gamit ang helikopter papunta sa isang pribadong isla. Pagdating mo, natuklasan mo ang problema. Pagsusuka sa sikmura. Sobrang pagkain. Sobrang alak. Binigyan mo siya ng anti-acid. Sisingilin ka ng salaping malaki. Pinapasalamatan ka ng mafia na parang isinagip mo ang buong mundo. Sa pagdaan ng panahon, naging mas maingat ka. Gumawa ka ng mga pekeng pagkakakilanlan. Mga hiwalay na bank account. Mga pansamantalang klinika. Natuto kang maglaho sa mundo ng digital. Pero nagbago ka rin sa loob. Ang iyong mga legal na pasyente ay iba. Mga normal na tao. Mga guro. Mga panadero. Mga magulang. Pinapasalamatan ka nila na may luha sa mata. Ang iba naman ay sa pamamagitan ng mga sobre, 2 mundo, isang buhay. Isang araw, nagbago ang sitwasyon. Tinawag ka para sa isang bagay na hindi mo pa nagagawa, rekonstruktibong plastik na operasyon. Isang lalaki ang kailangan ng bagong muka, hindi dahil siya ay nasugatan, kundi dahil napakaraming tao ang nakakakilala sa kanya. Nag-aral ka ng buong gabi, mga medikal na video, mga siyentipikong artikulo. Nang matapos ang operasyon, kahit ang kanyang ina ay hindi na siya makilala, tinitigan ng lalaki ang salamin at ngumiti. Doktor, muli mong iniligtas ang aking buhay. Muli, lumalobo ang iyong lihim na kasikatan. Hindi ka na lang simpleng siruhano, isa kang artista, arkitekto ng pagkakakilanlan, tagapag-ayos ng katawan, maging tagapagpayo sa medisina. Hiniling kang magsuri ng mga lason, mga gamot, toksikolohiya. Minsan tinanong ka kung gaano katagal bago antukin ng sedante ang tao. Sumagot ka bilang siyentipiko. Ngunit lubos mong nauunawaan kung bakit nila gusto ito malaman. Hindi ka nakatulog ng gabing iyon. Sa bahay nagbago ang mga bagay. Napansin ng iyong asawa ang isang bagay. Sobra kang nagtatrabaho. Sobra ang mga biyahe. Lagi kang pagod. Ngunit kumikita ka rin ng malaki. Bumili ka ng malaking bahay. Mamaharang bakasyon. Mga pribadong paaralan para sa iyong anak. Lahat ay tila perpekto. Maliban sa isang bagay. Hindi mo kailanman binabanggit ang iyong gabing trabaho. Isang araw may ibang tawag na natanggap ka. Hindi ito emergency. Isang pagpupulong. Dinala ka sa isang bakanteng restaurant. 3 tao lang sa mesa. Ang leader na iniligtas mo ilang buwan ang nakalipas. Ang eleganteng lalaki. At isang bago. Isang matandang may malamig na tingin. Doktor. Sinasabing ikaw ang pinakamahusay. Kailangan naming malaman kung totoo ito. Nilagyan nila ng folder ang mesa. May mga medical na larawan, MRI, X-ray, isang tumor sa utak. Komplikado. Napakakomplikado. Ang pasyente ay ang matanda. At isa lang ang pagkakataon mo. Ginawa ang operasyon sa isang pribadong ospital. Ngunit pagkatapos ng hating gabi, walang tala, walang pangalan, mga piling tauhan lamang. 12 oras ng operasyon. Sumusunog ang iyong likod. Nanginginig ang iyong mga kamay. Ngunit hindi ka huminto. At ikaw, huwag mo ring itigil ngayon. Panahon mo nang mag-subscribe sa aming channel at i-like ang video. Sa huli, naalis mo ang tumor. Patuloy na nagpapakita ang monitor ng matatag na ritmo ng puso. Nabuhay ang matanda. At may nagbago sa silid. Ang respeto ay naging iba, naging pagkakadepende.
Makailang linggo pagkatapos, nakatanggap ka ng isang paanyaya. Hindi utos, paanyaya. Isang malaking estate sa mga bundok. Hinihintay ka ng matanda sa isang tahimik na hardin. Doktor, iniligtas mo ang buhay ko. Nagdudulot ito ng utang na loob. Sa aming mundo, hindi nakakalimutan ang mga utang. Lumapit siya ng bahagya. Simula ngayon, ikaw ang aming opisyal na doktor. Hindi lamang para sa emergency, para sa lahat. Pamilya, mga kasosyo, mga kaalyado. Ang iyong taunang sahod ay kasya na lang sa isang buwan ng transfer. Ang iyong kalayaan, hindi ganoon kalaya. Lubos na nahati ang iyong buhay. Araw, sikat na doktor, mga komperensya, mga panayam, mga parangal. Gabi, hindi nakikitang doktor, mga sugat mula sa bala, mga marahas na bali, mga problema na hindi kailanman magpapakita sa anumang record. Nagsimula kang matulog ng mas kaunti, kumain ng mas kaunti, mag-isip ng sobra, ngunit patuloy ang pagdating ng pera. Kasama nito ay isang mapanganib na damdamin, sanay na. Isang madaling araw, dumating ang isang kakaibang kaso. Isang batang lalaki, napakabata, 20 anyos lamang, sugatan ng tiyan. Habang ini-ooperate mo siya, may naririnig kang pagtatalo sa labas. Nalaman mo ang katotohanan pagkatapos, hindi siya miyembro ng mafia, isang mamamahayag. Sobra na siyang nag-iimbestiga. Ang trabaho mo ay iligtas siya, para mapisil siya. At doon mo lubos na naintindihan ang isang nakakatakot na bagay. Ang pagliligtas ng buhay ay hindi palaging paggawa ng mabuti. Natapos mo ang operasyon, buhay ang bata, at gabing iyon, hindi mo mapagmasdan ang iyong sarili sa salamin. Pagkatapos ng gabing iyon may nasira sa loob mo. Hindi ito takot. Ang takot ay bahagi na ng araw-araw mo. Iba ito. Ito ay konsensya. Nagsimula kang mapansin ang mga detalyeng noon ay nilalampasan mo lang. Ang mga pasyenteng ino-operate mo ay bumabalik makalipas ang ilang linggo na may bagong mga sugat. May ilan na hindi na bumalik kailanman. Ilan ay lumalabas sa balita, ngunit walang pangalan. Mga aksidente, mga pagkawala, mga misteryosong sunog. Alam mo ng husto kung ano ang nangyari. Alam mo rin na ang iyong mga kamay ay tumulong para magpatuloy ang mga kwentong iyon. Unti-unting lumalaki ang ideya. Hindi mo na kaya pang ipagpatuloy ito. Ngunit hindi mo rin matakbo. Walang umaalis sa mundong iyon, hindi isang naglalakad na tao. Nagsimula kang magplano ng isang imposible. Isang maling pang-medikal. Isang napakatiyak. Isang oras na ikaw lang ang makakaunawa. Isang cardiac arrest sa gitna ng isang komplikadong operasyon. Walang malinaw na palatandaan. Walang ebidensyang bakas. Ang pasyente ay ang matanda. Siya ring gumawa sa iyo bilang opisyal na doktor ng organisasyon. Hindi para sa paghihiganti, para sa pagtakas. Kung wala siya, babagsak ang sistema, magbabago ang mga alyansa, magsisimula ang kaguluhan. Sa gitna ng kaguluhan, marahil ay makakawala ka. Alam mo ng eksakto kung paano. Isang maliit na dosis ng isang tiyak na anestesya, pinasasama ng isang anticoagulant, nagdudulot ng internal na pagdurugo na tila natural na komplikasyon. Halos imposible itong patunayan. Uri ng kaalaman na mayroon lamang ang isang tulad mo. Dumating ang pagkakataon ng ilang buwan ang lumipas. Kailangan ng matanda ng panibagong operasyon. Isang problema sa ugat ng dugo. Hindi emergency. Ngunit delikado. Tinawag ka sa kanyang pribadong medikal na tirahan. Isang operating room na mas maayos kaysa noong sa maraming ospital. Tahimik na mga monitor. Perpektong puting ilaw. Lahat ay handa. Tinitigan ka ng matanda bago matulog. Doktor, mas nagtitiwala ako sa iyo kaysa sa pamilya ko. Ngumiti ka. Nakakatuwang pag-isipan ang mga ironiya. Nagsimula ang operasyon. Tumpak na hiwa. Pagbubukas ng ugat sa dugo. Eksaktong galaw. Perpekto pa rin ang iyong mga kamay. Walang may hinala. Pero sa isang partikular na sandali,
Gumawa ka ng pag-aayos. Isang maliit na pagbabago lang sa infusyon, walang dramatiko, walang nakikitang kakaiba, isang variable lang na iba sa medikal na ekwasyon. Sa loob ng 20 minuto ay tila normal ang lahat. Pagkatapos, nagbago ang monitor. Naging irregular ang ritmo ng puso. Naghinala ang anesthesiologist. Doktor, may mali. Sinubukan nilang ayusin. Mga gamot, cardiac massage, defibrillator. Ngunit alam mo ang katotohanan. Walang balik. Pagkaraan ng 40 minuto, idineklara ang pagkamatay. Katahimikan. Walang nagsalita. Ang lalaking naghahawak ng kalahating mundo ay namatay sa mesa mo. Ang sumunod ay eksakto ang inaasahan mo. Kaguluhan, mga madadaling pagpupulong, mga paratang, mga hinala. Nagsimulang mabahiran ng kawalan ng tiwala ang iba't ibang grupo. Nagkawatak-watak ang kapangyarihan. Walang panahon ang sino man para ipag-alala ang doktor. Isa ka lang espesyalista na nagtangkang iligtas siya. Pinapasalamatan ka pa sa pagsisikap. Sa loob ng mga linggo, unti-unting nasusunog ang lahat. Habang ikaw naman ay gumagawa ng ibang bagay. Inihahanda ang pag-alis mo. Isinara ang mga account. Burado ang mga pagkakakilanlan, mga bagong dokumento. Ang iyong pamilya ay hindi na nakatira sa parehong lungsod. Buwan na ang nakararaan ginawa mo ito nang hindi masyadong nagsasalita. Akala ng asawa mo na paranoia lang yon, marahil nga. Pero naging epektibo. Isang gabi, bigla kang nawala. Iniwang bakante ang klinika mo. Napatay ang mga telepono mo. Hindi na nakita ang pangalan mo sa mga kumperensya, sa mga ospital, sa kahit saan man. Ang balita sa medisina ay tungkol sa pagkawala mo. May ilan na nagsabing nagretiro ka. May naniniwala na tinanggap mo ang posisyon sa ibang bansa. Ang totoo ay mas simple. Nasa isang maliit na bayang pangdagat ka, kung saan walang nakakakilala sa pangalan mo, kung saan walang nakakaalam na minsan kang naging sikat. Ninaoperahan mo ang mga pinakamapanganib na tao sa mundo. Maliit ang iyong bagong klinika. Isang puting silid, 2 upuan, isang lumang mesa. Unang pasyente mo ay isang mangingisda. Sakit sa dibdib, hindi malala. Binigyan mo siya ng lunas. Nagbayad siya sa pamamagitan ng pakikipagkamay at isang supot ng prutas. Umupo ka pagkatapos niyang umalis. Tiningnan mo ang mga kamay mo. Ang mga kamay na umoperate ng daan-daang katawan. Nagligtas ng mga kriminal. Nagdulot ng kamatayan ng isang makapangyarihang tao sa unang pagkakataon sa maraming taon. Hindi ito nanginginig. Lumilipas ang panahon. Mga buwan. Sunod ay mga taon. Ang mafia na kilala mo ay hindi na ganito. Winawasak ito ng mga panloob na digmaan. Mga bagong grupo ang pumalit. Ngunit walang naghahanap sa iyo dahil walang may alam kung nasaan ka. Ngayon ay adulto na ang anak mo. Minsan ay bumibisita. Akala niya ang ama niya ay isang retiradong doktor na piniling namuhay ng payapa. At marahil, iyan nga ang tunay mong pagkatao ngayon. Isang hapon, may bagong tao na dumating sa klinika. Nakaitim na suit. Kalmadong ngiti. Umupo sa harap ng mesa mo. Muntik huminto ang puso mo ng isang segundo. Dahil nakilala mo ang ganitong uri ng presensya. Ganito ang kalmado. Doktor, kailangan ko ang iyong tulong. Isang napakahalagang pasyente. Tahimik na inilabas ng lalaki ang folder sa mesa. Nandoon ang mga medikal na larawan. X-ray. Mga resulta. Eksaktong gaya noong mga taon ang nakalipas. Bahagyang ngumiti ang lalaki. Sinasabing ikaw ang pinakamahusay. Tiningnan mo siya ng ilang segundo. Pagkatapos ay ginawa mo ang isang hindi inaasahan. Isinara mo ang folder. Ipinagtaboy mo ito pabalik. At sumagot ng kalmado. Hindi ako ang doktor na yon. Hindi na. Tiningnan ka ng lalaki. Parang nagdedesisyon. Pagkatapos ay bumangon siya. Inunat ang balikat at umalis. Nang magsara ang pinto. Naiwan ka mag-isa sa klinika.
Huminga ka ng malalim. Marahil ay hindi matatapos ang kwentong iyon ng tuluyan. Marahil ay laging may hahanap ng mga doktor katulad mo. Pero ngayong araw, may ginawa kang kakaiba. Sa unang pagkakataon, pinili mong huwag pumasok. Tumingin ka sa dagat sa pamamagitan ng bintana. Pinuno ng tunog ng mga alon ng silid. At naunawaan mo ang isang simpleng bagay. Hindi mo mabubura ang nakaraan. Ngunit maaari mong piliin ang susunod na pasyente. At ngayon pinili mong iligtas ang iyong sarili.